Sa ebanghelyo na atin pong narinig, simple lang ang kwento. Pinagkatiwalaan yung mga kasama. Inayos ng may-ari yung kanyang ubasan. Pagkatapos ito ay iniwan. Nang iniwan ito sa kanyang mga kasama, dapat sana pinagbuti ng mga kasama. Pero ang nangyari po, kinukuha lang ng may-ari yung kaparte. Ang ginawa po ng mga kasama ay hindi naging kasama, kundi naging kasama-sama. Amen. Bakit po? Pinagkatiwalaan, subalit yung pinagkatiwala sa kanila, inari na kanila na. Amen. Napakaganda po nito, napakaganda ng mensahe ng Ebanghelyo, kasi ito po ay para sa ating lahat. Amen. Nakalimutan nila na yung kanilang sinasabing kanila ay hindi sa kanila, sapagat ito'y ipinahiram lamang sa kanila. Kung titingnan po natin sa kasama at sa may-ari ng ubasan, mabait po yung may-ari ng ubasan. Bakit po? Inihanda po ito para sa kanila. Pagkatapos hindi po sila pinapaalis. Ang kinukuha lamang po ay ang munting kaparte niya sa naging ani. Subalit, yung mga pinagkatiwalaan, naging swapang, yung kaunti na kaparte ng may-ari, hindi pa nila ibinigay, at ano po ang nangyari? Nawala at nasayang ang lahat. Amen. Ang gusto kong tingnan po natin sa hapong ito ay yung salitang katiwala. Pinagkatiwalaan ka. Pakinggan po ninyo, ano bang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin po ng salitang katiwala, ibig sabihin nung meron kang kasama na nagtiwala sa iyo. At huwag mong kakalimutan, kung wala yung kasamang nagtiwala sa iyo, ang maiiwan sa iyo ay wala. Katiwala. Kung wala kang kasama na nagtiwala sa iyo, ang maiiwan lang sa iyo, wala. Therefore, my dear friends, brothers and sisters in the Lord, wala. Pero may nagtiwala sa iyo. At dahil may nagtiwala sa iyo, yung wala naging meron. Pero don't you ever forget na ipinahiram lang yan sa iyo. Amen. Napakagandang isipin po nito. Ang lahat ng mayroon tayo ay pinagkatiwala lang ng Panginoon. Ang lahat ng mayroon ka, pinagkatiwala lang ng Panginoon. Kapangyarihan, kayamanan, pagiging sikat, lahat ng ito, pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon. Amen. Meron po ba kayong kilala na mayaman na hindi namatay? Namatay din po. Meron po ba kayong kilala na sikat na hindi namatay? Namatay din po. Meron po ba kayong kilala na napakamakapangyarihan na hindi namatay? Di po. Namatay din po yung mga yan, sapagat ang lahat ng iyan ay pahiram lamang ng Diyos. At kapag sinabing pahiram lamang sa iyo, mga kapatid, kailanman ang mga bagay na ito ay hindi sa atin. Amen. Simple lang, di po ba? Everything that we have, pinagkatiwala lamang ng Diyos. At kung alam mo ito, mga minamahal na kapatid, kung anong mayroon ka, ibig sabihin, yan ang dahilan mo para magpasalamat ka sa Diyos. At yan din ang dahilan mo para maging mababa ang kalooban mo sapagkat bigay ito o pahiram sa iyo ng poong may kapal. Amen. Ngayong alam na natin yung kahulugan ng salitang katiwala, may nagtitiwala sa iyo. Ano yung tugon natin pag may taong nagtitiwala sa atin? Kanina biniro ko po kayo, mukha bang katiwa-tiwala ang katabi mo? Mga minamahal na kapatid, napakasarap ng may nagtitiwala sa iyo. Amen. Tama, mali? Tama po yun. Napakasarap ng may nagtitiwala sa iyo. Napakasarap isipin na yung mga tao may tiwala sa iyo. Mga kapatid, anong tugon natin dito? Pag sinabing ikaw ay pinagkakatiwalaan, ang ibig sabihin po nun, ang unang tugon, dapat ingatan mo yung ipinagkakatiwala sa iyo. Bakit ho? Pagka nawala ng tiwala sa iyo, nako,
Di mo na maibabalik yan. Pag yan ay nawala, di mo na muling mababawi yan. Kaya pakaingatan mo, sapagkat ang tiwala, lalo na kung sa level lang ng tao, buti sana kung sa level ng Diyos, walang hanggan ang pagtitiwala sa atin ng Diyos. Pero sa level ng tao, mga minamahal na kapatid, pag nawala yung tiwala sa iyo, humanda ka. Hindi mo na ito mababawi pa. Amen. Tama, mali? Tama po yun. Ngayon tingnan natin ito, mga minamahal na kapatid. Anong dapat nating gawin? Alam niyo po ba, kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, talino, yaman, anumang katangian, material o hindi material na bagay, at iba pang regalo sa iyo ng Diyos, kapag pinagkatiwalaan ka, gamitin mo para mapabuti ka. Amen. Ibig sabihin, lahat ng pagpapala ng Diyos dapat gamitin para mapabuti tayo. Binigay sa iyo ng Panginoon yan eh. Kaya dapat gamitin mo. Una, para sa sarili mo, para bumuti ka. Pangalawa, para sa iyong kapwa. Amen. Bakit po? Sapagat ang tunay na nagpapahalaga ng tiwala sa Kanya, ng Diyos o ng sino man, ay kapag siya na ay naging mabuti at ang bunga ng kabutihan sa Kanya ay kaya na niyang ibahagi sa iba. Amen. Gets niyo po yun? Ikaw ay pinagpala, gamitin mo ito para mapabuti ka. Kaya anuman ang ipinahiram sa iyo para bumuti ka, at dahil bumubuti ka, ang kalagayan mo'y bumubuti rin, at ang bunga ng kabutihan mo ay pakikinabangan din ng iba. Amen. Kumbaga, mga minamahal na kapatid, whatever is given to you, anuman ang regalo sa iyo ng Panginoon, anuman ang pagpapala sa iyo ng Panginoon, pinagbubuti mo, pinagyayaman mo pa, hindi lang para sa iyo, kundi para din sa iba. Upang ikaw na pinagpala ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos, ikaw na ngayon ang daan ng Kanyang pagpapala sa iba. Amen. Yan, at pag nangyari yan, diyan pa lang natin masasabi na tunay tayo ay pwedeng pagkatiwalaan. Amen. Kapag dumadaloy na sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Pangalawa, mga minamahal na kapatid, sabi natin una, gamitin mo para bumuti ka. At ang bunga ng kabutihan mo, para bumuti rin ang iba. Pangalawa, wag na wag mong aariin ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pag inari mo na parang sa iyo, yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, mapapahamak ka. Katulad ng kwento sa ating Ebanghelyo. Kapag inari mo yung hindi sa iyo, dahil pahiram lang sa iyo, ang tawag doon, nakaw. Ninanakaw mo yung hindi sa iyo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, yung mga kasama, binigyan ng magandang ubasan upang kanilang pagyamanin ito. Subalit, nakalimutan nila, inakala nila, kanila na ang ubasan. Mali po. Mayroong may-ari at ang pagpapala ay pahiram lamang sa atin ng Panginoon para bumuti tayo. At dahil bumubuti tayo, para bumuti rin ang iba. Amen. Kaya nga po, pag tiningnan natin ito, ang susunod, wag na wag mong iisipin na ang pagpapala ng Diyos ay sa'yo lang. Sa'yo lang, hindi po. Lalo na pag material na pagpapala. Pag namatay ka, wala. Maiwan lang lahat yan. No? Maiiwan lang lahat ito. Kaya sa gabi pong ito, mga minamahal na kapatid, isipin natin at ilagay natin sa ating mga puso, tayo ay mga katiwala ng Diyos. At ang ibig sabihin po noon, muli, kung walang nagtitiwala sa atin, wala tayo. But because God has entrusted to us many blessings, mga minamahal na kapatid, yung dating nawala, nagkameron. At yung pagiging meron mo, whatever this is, or whatever is this, blessings, material blessings, spiritual blessings, lahat pong ito ay para sa iyo, para mapabuti ka. At kapag napabuti ka, mapapabuti rin ang iba. Amen.